Oo, magandang gabi po sa inyong lahat muli. Well, dito po sa fourth day no ng impeachment trial, though mahaba, naging mas organized. Ayan. Yeah, yeah. Naging mas organized yung daloy ng process today. So I laud the Senate impeachment court for having an orderly trial today, no? Ano po yung naging basis natin, attorney, for saying na mas organized siya ngayon? Napansin ko kasi, aside from the fact na nabawasan na yata yung mga unnecessary objections, yung mga senator judges natin, most of their questions, in fairness to them, ay focused na doon sa issue or doon sa witness. Though may mga ilan pa rin na tila baga parang ah, sarili pa rin nila yung iniisip nila, but mas organized yung mga tanong at mas may laman yung mga tanong ng mga senator judges ngayon. With respect to the presiding officer, Senator Cheese Escudero, talagang proactive siya ngayon. Talagang pinapakita niya na he will decide on a matter, hindi niya nahihintayin pag nakita niya na improper, siya na mismo ang unang nagsasalita or nagsasabi or gumagalaw. So kudos to him then sa fourth day of the impeachment trial. So attorney, kung nasuri na natin yung proseso, ano naman po sa tingin po ninyo ang na-achieve natin today, yung laman po mismo? Well, yung prosecution, no, dahil sila po yung nagpresenta ng kanilang pangalawang witness, in my humble opinion, again, ay na-establish ng prosecution yung gusto nilang goal or yung purpose nila. Kasi ito pong si Attorney Lotok, no, yung kanilang second witness, he narrated yung proseso, yung mabusising proseso from the identification of evidence, collection of evidence, analysis, and the legal evaluation or conclusion. Also, yung kanila palang investigasyon ay hindi lamang focus doon sa separate or isolated na video na pinakita. Bagkus, sila din ay nagkaroon ng comprehensive investigation, meaning yung mga circumstances before that said conference and after that said conference ay kanila ding inimbestigahan. So it reinforced the proposition that they indeed just performed their duty doon sa NBI. At talaga namang sumunod sila sa proseso at inimbestigahan talaga nila ng maayos itong kasong ito. Attorney, kanina po tinanong ni Senator Raffy Tulfo yung resource person or yung taga NBI kung inimbestigahan ba nila, kung meron talagang aksyon na ginawa in line with itong banta na pinakawalan ni VP Sara Duterte dun sa kanyang press con. Need ba talaga ito, attorney, na malaman na meron talagang, for lack of better terms, assassin o hitman o mamamatay tao na kinontrata itong si VP Sara? Is it very important na malaman ito, na may aksyon na ginawa? Of course, it is crucial, no? And efforts should have been exerted by the NBI na talagang kung ni-research talaga nila at inimbestigahan nila kung totoo ba na may kinontrata di umano na assassin si VP Duterte. But of course, alam naman natin, these kinds of crimes, stealthily ginagawa ito. So, hindi rin ganoon kadali na in a short period of time ay masolusyonan ito or malaman ng NBI. But then again, that is also crucial. However, para sa akin, actually hindi naman kasi elemento ng grave threats yung pagkokontrata mo ng isang tao na gawin yung criminal act para sa'yo. That is why I don't think it will diminish the totality of the circumstances or evidence na sinabi ni Attorney Lotok. Okay, Attorney Jen, hi. Welcome back sa Hi. STL. Yun lang bigyan natin ng pansin naman yung yung strategy ng depensa at para sa kanila they really wanna push for the yung
narrative siguro tawag doon, na lahat ng mga ahensyang tinatanong ngayon dyan sa impeachment court ay under the president. OP. So baka may bias daw. I think yan yung paulit-ulit na tinatanong kanina o pinupush na narrative ng depensa. No? Of course, karapatan nilang gawin yun. Dahil yun talaga yung kanilang gustong gawin. Ano? Pero paano nga yun kung yung concerned na tinreten ay talaga namang siya yung leader ng lahat ng ahensya na ito? That argument is actually, for lack of a better term, with all due respect to the defense, I find it spurious. Kasi nga po, may presumption tayo sa batas ng mga opisyal ng gobyerno, of course, ay ginagawa nila ang kanilang mga trabaho, meaning may presumption of regularity in their duties. If yung ganong argumento ay tatanggapin natin, papasimplihin ko, paano kung meron talagang threat sa Pangulo or doon sa iba pang nasa ehekutibo, hindi na ba dapat imbestigahan ng NBI dahil lamang baka masabihan sila na may bias naman kayo kasi under the executive department kayo. That's not how it works. Even if the president has control over the offices of the executive department, itong NBI pati na rin ang Department of Justice, may mandato rin yan sa iba't ibang batas para gawin ang tama at hindi paapekto sa kahit sino man at kahit sa executive department. Yeah. Okay. Okay, yan na lang muna sa ngayon. Attorney Jennifer Arlene Reyes, maraming salamat po. Until next time. Sa ulitin, Attorney Jen. Salamat, Attorney Jen. Always welcome. Ingat po kayo.